Buenas noches mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa ngayon po ay putok pa din yung balita tungkol sa pagpanaw ng dating Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral. At putok pa din ang balita tungkol sa dokumentong hawak ni Congressman Leandro Leviste na naging sentro talaga ng usaping legal at politikal nitong mga nakaraang linggo at buwan. So ngayon may nag-request kasi sa akin na muling pag-usapan ang Cabral Files at ito ay in particular tungkol sa admissibility nito bilang ebidensya kung ito ay ihaharap sa hukuman. Sabi nga ni Jose Claire Castro, ang tanong niya paano ba nakuha ni Leviste ang Cabral Files? Ayan, medyo critical yung tanong na yan sapagkat dyan mo malalaman kung talagang pwede na iharap yan. Ayon po dun sa mga huling reports, may dalawang magkaibang bersyon kung paano nakuha ni Congressman Leviste ang mga dokumento. May dalawang bersyon. Yung unang bersyon, yung kay Congressman Leviste. Sinabi niya po noong September 4, 2024 na binisita niya si Yusek Cabral sa opisina nito doon sa DPWH. At ayon mismo sa kanya, ang Undersecretary ang nagbigay sa kanya ng mga dokumento, yung listahan ng mga budget insertions sa utos ni DPWH Secretary Vince Dizon para sa transparency daw. Pero kung aalalahanin nyo po, nung buwan ng Setyembre, pinatawag si Cabral sa Senate Blue Ribbon Committee at napansin natin na meron siyang sugat dito sa kanyang daliri at nung siya ay tanungin, ito daw ay resulta ng pag-aagawan ng dokumento nila ni Leviste kung kaya't nasugatan siya nung gilid ng mga papel na inagaw sa kanya. Yung pangalawang version, ayon kay Secretary Dizon, pinilit umano ni Leviste na kumuha ng kopya ng mga files mula sa computer ng isang staff sa opisina doon sa DPWH at inilipat ito sa flash drive. Yung flash drive, yung ganitong gadget. May mga security login din ng DPWH na nagsasabing walang dalang dokumento si Leviste nang lumabas siya sa opisina kundi pizza lang. Okay. Kung nagdala ng pizza, mukhang tinanggihan pa yata yung pizza. Okay, hindi tayo sure doon, no? So, walang dalang dokumento. Malamang yung USB nga ang dala, yung flash drive. Dito tatanungin natin kung gaano kahalaga yung paraan ng pagkuha ng isang dokumento. Very critical yan, yung manner of acquisition. Kung mapapatunayan na ang ebidensya ay ninakaw o nakuha ng labag sa privacy, kumbaga parang illegal search and seizure to, maaari itong i-exclude ng korte sa ilalim ng principle of exclusionary rule. Yan po ay nakalagay sa ating konstitusyon under Article 3, Section 3, no? 1987 Constitution. So excluded yan kasi sabi ko nga noong mga nakaraang episode, that will be considered as the fruit of the poisonous tree. Ando doon yan sa isang umblag, diba? So dito, sa kaso na to, para matanggap ang Cabral file sa korte, dapat itong pumasa sa Rules on Electronic Evidence. Diba? Kasi ginamit yung mga flash drive, ginamit yung laptop, desktop, diba? Yung cellphone, so electronic evidence ang papasok dito. Pero kailangan dito ng authentication, hindi pwede yung kinuha mo tapos pipresenta mo sa korte, hindi pwede yun. So, dapat magkaroon ng authentication validation. So, dito dahil patay na si Cabral, hindi niya na pwedeng kumpirmahin ang mga dokumento. Paano yun? Dito papasok ang digital forensics. Gagamit po ang NBI ng digital fingerprints na kung tawagin ay hash values.
para ipakita na ang files ay hindi binago mula nung makuha ito. Hindi na tampered yung mga ebidensya. Di ba? Sa ilalim po kasi ng batas, particularly sa electronic documents, itinuturing po kasi na katambas ng mga original documents ang integridad ng isang electronic evidence kung mapapanatili nito, no? Yung integrity nga, kung mapapanatili yung integrity of the electronic evidence and documents. Okay? So kaso may nagsasabi, ay hearsay yan, no? Yung ebidensya na yan, no? Hearsay yan, blah blah blah. Pero alam nyo po sa hearsay rule, tulad din naman sinabi ko sa previous vlogs, there is always an exemption to every rule. Okay. Ang hearsay rule ay nagsasabing hindi pwedeng tanggapin ang isang pahayag o ang isang dokumento kung ang taong gumawa nito ay wala sa korte para mag-cross-examine o ibig sabihin para tanungin yung testigo. So dahil patay na si Cabral, ang kanyang mga files ay technically considered na hearsay evidence yan. So, medyo yung ibang abogado nga sinasabi, ay patay tayong bata ka, wala tayong ebidensya sapagkat sino magko-corroborate. Kasi sabi ng ibang lawyer, dapat may corroboration yan, may testimonial yan, since wala na yung tao, namatay na, wala na, mahina na yung ebidensya. Diba? Kanina lang may napakinggan ko yung isang interview ng isang lawyer na kilala. At ang sabi niya, medyo mahirapan na dahil wala na magsusuportang testimonya doon sa mga electronic and documentary evidence ni Cabral. Pero isipin po natin, sabi ko nga, for every rule there is always an exception. Ano yung mga puwersa na pwedeng gamitin natin dito? Unang-una, kung ang mga listahan ng budget insertions ay regular na ginagawa at iniingatan ni Yusek Cabral bilang bahagi ng kanyang trabaho sa DPWH. Maaari po yan tanggapin na ebidensya kahit wala na siya dito sa ibabaw ng mundo. No? Pero alam nyo po, gaya ng mga sinasabi ko sa mga previous vlogs natin, for every rule there is always an exception. At dito sa hearsay rule, discuss natin kung ano yung mga exceptions sa hearsay rule. Ang number one exception dito ay kung ang mga ilistahan ng budget insertions ay regular na ginagawa at iniingatan ni Yusek Cabral bilang bahagi ng kanyang trabaho sa DPWH. Pwedeng tanggapin to bilang ebidensya kahit wala na siya, kahit sumalangit na siya yung kanyang kaluluwa. Ang tawag dito, entries in the course of business. It is provided for under Section 43, Rule 130 ng Rules of Evidence sa Rules of Court. So kahit wala na siya, pwede pong patunayan at maging admissible as evidence itong mga Cabral files na to. Kung ito ay legally obtained by someone, no? So mapapatunayan yan as admissible, no, under Section 43 Rule 130 of the Rules of Evidence ng Rules of Court. Pangalawa, dahil siya ay isang public officer, ang mga records na ginawa niya sa pagtupad ng kanyang tungkulin ay may presumption of regularity yan. So yung entries and official records ay presumed to be mga pinerform niya, no, in accordance with the principle of presumption of regularity. Pangatlong exemption dyan, yung dying declaration res justae. Ito madalas natin napapanood to sa sine. Kunwari kay Fernando po, biglang may bumaril doon sa kaibigan niya. Tapos tinanong yung PJ, sino pumatay sa'yo? Si Pedro. Ayun. Parang ganun din. Kung may huling mensahe si Cabral bago ang kanyang kamatayan tungkol sa korupsyon, maaari itong ituring na katotohanan. Dahil ang taong mamamatay, ayon sa batas, ay pinapalagay na hindi na magsisinungaling. Okay? Sana all. Pero ito yung pinakamahalagang aspeto para sa mga gadgets.
yung cellphone, laptop, desktop, yung mga flash drives ni Cabral na nakuha ng ombudsman sa Benguet. Dapat magkaroon ng unbroken chain dito. Yung tinatawag na chain of custody, dapat it must be unbroken. Yung parang sa drugs din, di ba? Pag nakuha mo yung drugs, dapat may chain of custody yan. Wala dapat gap. Dapat ipakita ng prosecution ang bawat taong nakahawak sa gamit mula sa pulis na nakakuha sa bangin ng mga gadgets na yon o mga gamit ni Yusek Cabral hanggang sa forensic expert hanggang sa korte, no? Dapat walang gap sa chain. Halimbawa na wala sa paningin ng laptop ng ilang oras o kaya yung cellphone, kaya questionin yan ng defense lawyer. Pwedeng sabihin ng depensa na may nag-insert doon sa files o may nagbura na ng files. Bakit? Kasi may gap na 1 hour, 2 hours, no? From the time na nakuha ng mga investigador. O kaya from the time na bago ipasa sa hukuman, may gap na naman kung ilang oras. So, possible may mag-raise ng question na oops, may nag-insert may nag-erase ng files, no? So, yung Cabral files na yan ay maituturing na documentary evidence at object evidence, o it may be considered as object evidence and documentary evidence at the same time. So, pwedeng mangyari yon. Okay? So, bagamat may hapon sa pagpapatunay dahil sa pagkamatay ng pangunahing saksi, si Cabral, si Yusek, yung technology ng forensics at mga butas sa hearsay rule ay sapat na. Ito ay sapat na paraan upang maging legal na sandata ang mga dokumentong ito laban sa korupsyon. Okay, so sana po naintindihan ninyo, no, na hindi porket initially dineklara nating hearsay yan ay hindi na yan lulusot sa husgado at sasabihin na inadmissible yan. It may still be considered admissible as evidence provided it will fall under one of the 3 exceptions to the rule, no, doon sa exceptions to the rule of hearsay provided for under section 43 rule 130 ng rules of evidence ng rules of court of the Philippines. So pag pumasok siya doon sa tatlong binanggit ko kanina, the documents, the Cabral files may be considered as admissible in evidence. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your